Good day guys! Share ko lang sa inyo. Pagbukas ko ng cage ni Bella ngayon, nagulat ako. May nakita akong taga. You know. Bella, tan mo na. No. Tabi ka muna dyan. Ayun o mga paps. Doon sa gilid. Tabi. Ayan o. Nagkamali siya ng pinasok niya eh. Itong mga aso ko guys, pagdaga, parang pangatlong beses ko nang nakita na may pinatay si Bella na daga. Anyways, good thing naman yon. Ang delikado lang, baka mamaya may leptospirosis. Tapos, pero mas delikado yung palaka. Pag nakakain ng palaka yan, talagang patay ang aso nyo pag hindi nyo yan naagapan. Kagaya nung snow pork, di ba? Ilang beses nakakain ng palaka yun. Anyways, yun lang. Share ko lang. Ang topic natin for today, dahil marami nagtatanong sa akin noon pa, ito, paano raw patigasin yung tae ng ating mga alagang aso. So, i-discuss natin ngayon yan. Doon na lang tayo sa may shop. At para mas maganda yung paliwanag. Okay? Let's go! May mga bagong dating akong stocks dito sa shop. Mamaya ko na lang siguro ayusin or baka bukas. Sa mga kababayan ko po dito sa may San Jose Occidental, Mindoro, kung naghahanap po kayo ng mga dog food, cat food, meron din ako mga tawag dito, mga wet food. Tapos may mga vitamins din. More on pet supplies lang po ako dito. Ay wala pala akong binibentang mga pets. More on pet supplies lang. Yan. In-invite ko po kayo na pumasyal dito or dito na po kayo bumili sa pet shop ko. Dito dito lang sa may Calderon Street, San Jose Occidental, Mindoro, katabi nung car wash dito. Okay. So bakit nga ba important na matigas yung poop or yung tae ng mga alaga nating aso? Unang-una, ang indication niyan is maganda yung digestion nila kapag form yung kanilang poop. Pangalawa, ibig sabihin nun, hiyang nila yung kinakain nilang dog food or kung ano man yung binibigay nyo sa kanilang pagkain. Pangatlo, syempre, mas madaling dakutin kapag matigas yung tae ng aso. And pang-apat, hindi ganun kabaho yung poop nila. Syempre, ayaw natin ng mabaho, di ba? Ang hirap linisin kapag malambot or lubsak yung poop. Bago natin alamin kung ano yung pwedeng gawing solusyon, alamin muna natin yung mga dahilan kung bakit ba nangyayari to, bakit lumalambot yung poop ng mga alaga natin. I-analyze muna natin, ano ba yung current situation ng ating puppy or aso? Bagong rehome ba siya? Bago ba yung environment niya? Na-stress ba siya? Or nagpapadede ba yung female? Or baka na-overfed? Or baka may nakain siyang mali, may bacteria or nalunok siyang something, no? So, alamin muna natin kung ano ba yung dahilan. Okay, number 1 possible reason. New environment or new rehome. Kasi po, ang puppy, kapag na-rehome yan, bagong environment, bagong tubig, may chance talaga na sa una maglusaw yung tae nila or lumambot. Parang si Chelsea, kagaya niyan, si Chelsea dati, 5 months old siya nung nakuha ko, galing Baguio. So, pinaship ko siya dito, yung travel niya and syempre, change ng environment, weather, malaking effect sa kanya. Nung dumating dito si Chelsea, ang lambot ng poop niya, tapos meron pang dugo-dugo. Ang sabi sa akin ni Kuya Clem, pwedeng sa stress yun galing. Tapos in-advise din sa akin naman nung nagdala na painumin ko ng Metronidazole. Ito yun Metronidazole. So itong Metronidazole po para to sa antibacterial to I-search nyo na lang din pero para to sa mga nagtataing aso. Kapag bagong kuha po ang aso, usually talagang lumalambot yung poop nila. Ang gagawin nyo dyan, i-observe nyo lang siya. Then kung ano yung dog food na ginagamit ng previous owner or breeder, yun lang i-continue nyo. Huwag muna kayo magpalit-palit ng dog food kasi maninibago rin yung tiyan nila. Plus, nag-a-adjust din yung kanilang katawan or emotions nila dahil nga bagong environment. 'Di ba? So for example, yung puppy marami siyang kasama dito. Tapos ni-rehome, nalipat sa inyo. For sure, malulungkot yan. Kaya may chance na mag-stress siya, lumambot yung poop niya. Pag ganun po, observe nyo lang muna. Pwede kayo magbigay ng dextrose powder para hindi ma-dehydrate yung puppy. Number 2 reason, overfed. Yes po, hindi po maganda sa mga puppy natin yung papakainin nyo ng sobrang dami. Kasi po, kapag pinakain nyo sobrang dami yan, hindi pa naman ganun kaganda yung digestive system niyan.
hindi niya yan ma-digest ng ayos. So, ang mangyayari, hindi rin ma-absorb ng katawan niya yung mga dog food. Yun, maglulubsak lang rin yung kanyang poop, no? Masama rin yun para sa puppy yung ma-overfed. Kung talagang gusto nyong mapalaki yung puppy nyo, pakainin nyo ng quality dog food. Hindi nyo kailangan pakainin ng marami. Basta quality dog food, high protein, lalo na sa mga Belgians natin or mga large breed. Yun yung ma-advise ko sa kung gusto nyo talagang makuha yung potential growth nila, hindi nyo kailangan i-overfed. Kailangan nyo ng quality dog food, high protein. Bigay din kayo ng mga ibang foods na gaya ng gulay na pwedeng pagkunan ng nutrients and other proteins kagaya ng mga yung iba nagbibigay ng beef or mga chicken breast na pinakuluan lang. Number 3, upset stomach. Kung yung aso nyo halimbawa nakakain ng plywood o kaya nakalunok ng kung ano-ano, 'di ba? May mga ganyang puppy yung lahat nilulunok, lahat kinakain, lahat ginangat-ngat. So kung ganyan naman po yung nangyari sa puppy natin, i-observe nyo muna. Kung sakaling talagang nanghihina na sila, dalhin nyo na agad sa vet. Pero sa ganyan naman, ang gagawin nyo lang sa kanila, basta laging pag nagtatai ang aso, pwede kayong magbigay ng metronidazole or dextrose powder, yun lang, yung mga pang-hydrate lang din. Next is worms. Kapag pumatagal tayo hindi nakapag-deworm, may chance talaga na maging lumambot yung poop ng aso natin. I-observe nyo yung aso kapag lumambot yung poop niya, tapos minsan may konting blood, tapos pag tinignan nyo mabuti yung poop, may makikita kayong parang sinulid na white, yun for sure may worm na yun. Kailangan yung i-deworm yung aso. Pero hindi sa lahat ng bagay, ganun yung case ha. Pwede nyo lang i-observe ng ganun, or pinakamaganda talaga, pag may maraming blood na lumalabas sa poop ng aso, dalhin nyo na sa vet. Pero kung may konti lang, pwedeng possible na dahil yan sa worm kaya lumalambot. Ganyan yung nangyari, malambot yung poop, may konting dugo, tapos walang gana kumain yung aso or matamlay. Pwedeng worm lang yan. Ako nagbibigay ako ng rice, pero kapag nasobrahan kayo sa rice, ang possible talagang mangyari niyan is lumambot yung poop ng mga aso nyo. Ako ang binibigay ko sa aso ko, for maintenance na lang naman, doggy beef, 500 grams, then konting rice lang, inahalo ko lang. So ito po yung doggy beef ko. Yan yung doggy beef. Yan yung personally ginagamit ko sa mga aso ko. Dahil hindi masyadong mabaho yung poop nila, and yan yung hiyang ng aso ko. Diyan tumitigas yung poop nila. Okay, punta tayo sa solution. Ito yung general lang na pwede nyong gawin ha. Pero sabi ko nga, kapag malala na yung pagtatain ng aso nyo or may kasama ng blood, dalhin nyo na sa vet. Unang-una, pwede tayo magbigay ng probiotics, kagaya ng Yakult. Kung malaking aso, pwedeng isang Yakult sa isang araw. Kung maliit na aso, pwedeng kalahating Yakult lang sa loob ng isang araw. Good for probiotics yan. Pwede rin kayong gumamit ng energy. Teka, ito. Ito, energy probiotics. Pwede nyo rin gamitin to sa mga aso nyo kung wala kayong Yakult. Make sure nyo na yung mga vitamins or dog food na binibigay nyo sa aso nyo hindi expired, no? Or hindi pa siya yung nagbubukbok or maayos pa yung mga binibigay nyong dog food sa aso nyo. Kaya dito sa shop, I'll make sure na talagang maayos tong mga dog foods ko, yung expiration date at ina-update ko lagi. Hindi nagdadapuan ng mga langaw-langaw or walang nakapasok na daga dito sa shop. So yun yung talagang pinopromote ko na maayos yung mga dog foods na binibenta ko, kasi syempre yan din yung factor kung bakit magkakasakit or lalambot yung poop ng aso nyo pag hindi na maayos yung nabibili yung dog food. Ganun din, isang factor din yun. Isang solution din, pwede nyong purgahin yung aso. Ngayong malalaki na yung aso ko, every 3 months nagpupurga ako ng aso. Yan talaga kasama yan sa maintenance ng mga aso natin. Nakalimutan kong sabihin kanina, no? And ito yung isa sa pinaka-important tip para mapatigas yung tain ng aso. So, ito yung dog food or food intake ng aso natin. May current dog food kayong ginagamit. Pag ginamit nyo na yan ng 2 weeks to 3 weeks at hindi pa rin tumitigas yung poop nila, palitan nyo na yung kanilang dog food. Ibig sabihin, hindi hiyang yung dog food na yan sa aso nyo. Hindi connected dyan kung mahal ba yung dog food or mas mura. Sa experience ko, hindi naman porket sinabing mas mahal yung dog food, yun na yung mas maganda. 'Di ba? May mga dog food naman na mas mura yung presyo pero mas hiyang sa aso natin. Matigas yung poop, gumaganda yung katawan, hindi na allergy yung coat. Yun yung mahalaga dyan sa paggamit ng dog food. Yun yung isa sa pinakamalaking factor dyan, yung dog food na pinapakain natin sa mga aso natin. Kasi meron akong dog food nga sa shop, hindi ko na sabihin yung brand, pero since nung nag-open ako hanggang ngayon may natitira pa, hindi na bibili. Ang ginawa ko, pinakain ko na lang sa aso ko.
yung isang sakong dog food na yon 20 kilos, naubos na yon ng aso ko hanggang sa huli, hindi tumigas yung poop at ang baho ng tae. So, yun yung experience ko dyan. Magpalit kayo ng dog food, hanapin yung pinakahiyang na dog food. Okay? So, yun lang naman. Yun lang yung mga factors kung bakit lumalambot yung poop. At yun lang rin yung mga naisip kong reasons. Actually, yung mga sinabi ko sa inyo, more on experience lang talaga. Hindi naman ako nag-research about dyan. Okay, hanggang dito na lang po. Ingat kayo lagi. Sana nakatulong yung vlog. God bless and keep safe. Popsnicks out!